Arestado ang isang kasambahay sa Tondo, Maynila matapos niyang limasin ang aabot sa 100,000 pisong halaga ng alahas ng kanyang amo. Pero ang depensa po ng suspect na biktima siya ng dugo-dugo gang. Narito ang unang balita ni Mav Gonzalez. Kwento ng kasambahay na si Denise Rosa, tumawag ang nagpakilalang amo niya na nabangga umano at nasaktan. Nagduda po, pero nung nakausap ko yung sabing si amo ko daw po na si Sarah, nabosesan ko po Medyo nabosesan ko po siya. Kaya yun po, naniwala po ako doon. Kunin ko daw po lahat ng alas niya doon daw po sa dalawang drawer, Dora box daw po sa kwarto nila. Bukas daw po yun. Halugugin ko daw po yun. Nasa 100,000 pisong halaga ng mga alahas ang nalimas ng kasambahay. Paalis na ng bahay ang sospek kasama ang 4 na taong gulang na anak ng amo nang dumating ang panganay na anak at pilit kinuha ang kapatid niya. Nung nakita siya nung panganay ko na dala yung bunso, saan kayo pupunta? Inutusan ako ng mama mo mag-grocery. So yung panganay ko, nagduda na. Umalis pa rin daw mag-isa ang sospek at nakipagkita umano sa tumawag sa kanya sa Pasay para ibigay ang mga alahas. Pag-uwi naman ng biktima, nagulat daw siya na parang binaliktad ang kanilang kwarto at naglahong parang bula ang mga alahas. Pero umuwi pa rin daw ang sospek. Iyon nga lang, hindi raw nagtanong sa lagay ng amo nang makita ito. Initial reaction na, sa kagaling, bakit ganun yung itsura ng kwarto? Kasi may tumawag, sabi ko, ba't di mo ako naisipang tawagan sa office? Di ba tsaka lagi namin binibilin sa kanya yon na pag may tumawag, basta-basta maniniwala, or pag may kumatok dyan at sinabing pinapunta ko. Nagpalit pa raw ng SIM card ang sospek kaya hindi matawagan. Hindi rin daw consistent ang kwento ng sospek kaya kinutuban ng mga amo niya na hindi na biktima ng dugo-dugo ang kasambahay, kundi mismong ang kasambahay ang nagnakaw. Pero ang sospek itinanggi pa rin ang krimen. Hindi minsan po sa buhay ko, hindi ko po nagawang magnakaw. Tsaka tinuring ko na po silang pamilya, mahal na mahal ko po yung mga anak nila. Mahaharap sa reklamong qualified theft ang sospek. Paalala naman ng pulisya, dapat mas maging maingat yung mga amo, yung mga kumukuha ng mga katulong. Kasi tulad niyan, doon sa complainant nito, wala siyang nakuwang NBI man lang or kahit na anong documents na meron tong bata na to. Walang agency, referral lang din ng isang katulong. So that may background check? Dapat may background check. Tsaka wag silang basta-basta naniniwala sa mga tawag-tawag. Ito ang unang balita sa Maynila. Mav Gonzalez reporting.